Ito naman, Audrey, isang life-threatening medical condition naman ang tatalakayin natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Bawat taon, parami ang bilang ng mga individual na apektado ng stroke sa buong mundo. Isa na nga sa nakakapangambang uri nito ay ang hemorrhagic stroke. Ito ay nangyayari kapag ang isang blood vessel sa ating utak ay pumutok at dumugo. Ang ganitong uri ng sakit ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ating katawan, kabilang ang pagkawala ng kakayahang mag-isip, magsalita at gumalaw. Isa na nga sa kilalang personalidad sa Pilipinas na kamakailan lamang ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke ay ang mamamahayag at broadcast journalist na si Arnold Clavio. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi dapat balewalain, kung kaya't alamin na natin kung ano nga ba ang posibleng sanhi at sintomas ng hemorrhagic stroke dito lang sa Say ni Doc. Mga ka-RSP, para po bigyan tayo ng malalim na impormasyon patungkol sa hemorrhagic stroke, ay makakaparin po natin ang neurologist na si Dr. Perry Noble. Good morning po, Doc, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. I hope naririnig niyo ako ng Yan, malinaw. Yan, malinaw, loud and clear po, Doc. Oo. Doc, para po sa kaalaman ng ating mga manonood po ngayong umaga, ano po ba itong hemorrhagic stroke na to at paano ito nakaka-apekto sa isang tao? Well, anyway, your video says it all, actually. So, mabuti nagkaroon kayo ng video so I can just explain. Hemorrhagic stroke ay isang uri ng stroke. No? May dalawang major types of stroke. Yung tinatawag natin ischemic stroke, which is beyond our topic now, wherein kung yun nagkakaroon ng bara sa ugat, no, sa blood vessel. So kaya hindi gumaganda yung daloy ng dugo. Whereas hemorrhagic stroke, as the term suggests or implies, hemorrhage, that means nagdurugo. Ang type na stroke na nagdurugo sa loob ng utak o sa labas ng utak pero nasa loob pa rin ng ating scalp, no? So ang cause nito, dahil nagdurugo siya, maaaring maapektuhan yung nearby structures. So it may cause permanent damage. Depende sa laki at sa lugar kung saan ka nagka-stroke, yung epekto sa katawan natin ay maaaring mapinsala, no? For example, kung malapit ito sa center for movement, magiging hindi makagalaw yung kalahating parte ng katawan natin. Kung halimbawa sa pandinig, yung center doon hindi makarinig o sa mata, gano'n. So iba't ibang manifestations. So ang problema is hindi lang yon, no? Yung daloy ng dugo kasi dahil pumutok siya, yung you know very well that the blood contains cells that carry oxygen to our brain. So this is compromised. When this is compromised, then that would explain also some of the other symptoms like dizziness, yung panghihilo, then also yung you said cognitive changes, minsan hindi think ng mabuti, hindi maka-express ng kanyang sarili, there is a lack of difficulty in communication and speech. So, iba't iba ang manifestation, depende sa lugar na kung saan tayo nagka-stroke sa utak. Okay? Okay, Doc, so iba-iba yung manifestation, pero ibig sabihin po ba nito, Doc, may iba-iba ring mga hemorrhagic stroke o uri ng hemorrhagic stroke? Okay, maraming way of classifying it, but in general, we can classify it yung tinatawag nating intraparenchymal, ibig sa loob ng mismong brain, nagdugo, no? Whereas yung nakasulat na pala dyan, mabuti naman, subarachnoid, ang arachnoid ay isang covering ng brain, no? Sa ilalim yan, maaring mag-cause ng bleed kasi doon nagrara ng mga blood vessels. So it can cause also subarachnoid. Ang effect din doon, maaring pareho ng una, depende kung saan ang location niya. At ano yung mga brain structures underneath na pwedeng matamaan. Okay? So, yon ang mga uri ng hemorrhagic stroke. Doc, ano naman po yung pinaka-usual na cause ng isang hemorrhagic stroke? Well, hemorrhagic stroke, ang pinaka-cause, usual cause niyan is really uncontrolled blood pressure. No? In seeing a patient with a stroke, we always try to ask
what are in the history ng pasyente ang sanhi ng pagkakaroon ng hemorrhagic stroke. It's just in your list here, it's kinda anticlimactic. Ang pinakamahalaga yung actually yung huling-huli, yung hypertension, which is of course the lack of control and sudden increase of blood pressure. Kaya mahalaga talaga na ating i-monitor sarili natin yung ating blood pressure, lalo na kung may history kayo sa family. Ang problema, I have just to share this to you, this is one common cause why we have lots of patients who suffer from hemorrhagic stroke. Feeling nila mataas na blood pressure, pero wala sila daw nararamdaman, kaya hindi na sila kailangang uminom ng gamot o tumingin ng doktor. And of course, like now, we are flooded with a lot of these advertisements in the social media. Ba't kayo iinom ng gamot? May ibang pwede tayong ibigay. No, I'm definitely much against that because definitely this is not the advice of a medical practitioner who specializes in stroke. And of course, just to go on with your list, aneurysm can cause hemorrhagic stroke kasi yung aneurysm ay isang parte ng blood vessel natin na mahina, no? So sa kahinaan yan, at certain times tumaas din ang blood pressure o kaya nagalit, na stress, maaaring pumutok siya and that will cause stroke. Ang tumor also because of its infiltration ng hindi magandang mga cells, pwedeng maging friable yung ugat na malapit sa kanya. And trauma, it's always important for us clinicians to ask kung may history na nauntog ba yung ulo niya in the past or lately, which somehow is responsible for the symptoms of the patient. Ayan, at maraming salamat, pinadali niyo yung aking salita. May mga gamot na napampatunaw ng dugo or blood thinners. Definitely, kung matagal na silang umiinom nito, syempre, maaring maapektuhan yung tinatawag nating hemostasis, yung halimbawa kung masugatan na tayo, madaling mag-clot siya, no? Kasi kung umiinom tayo nito, the chances of your hemostasis to falter or manghina is higher. Okay? Okay, Doc, usually kapag ganitong nagkakaedad na medyo conscious na tayo sa mga ganyang mga karamdaman. Pero ano po bang usual age na nagkakaroon ng hemorrhagic stroke? You know, something that is irreversible is the fact that age is a risk factor for stroke. Hindi natin ma-reverse yan, no? So, definitely older people are more prone to developing it. Why? Because the chances of having medical conditions like diabetes at saka hypertension is higher. Pero, wag ka. Kahit mga bata, in fact, lately, I have had many patients who are young who suffer from hemorrhagic stroke. So, maaring may iba silang risk factor that make them prone to developing this. For example, smoking, vices like, of course, drinking, no? And of course, pag-iinom ng mga bawal na gamot, no? This, of course, may make you prone to develop it. And of course, meron tayong mga pasyente even at a young age of 30, and I have patients who even have this at very in their second decade of life na nagkakaroon ng hemorrhagic stroke. Dahil meron na silang natuklasang sakit na hindi naman nila brought to the condition of your clinician na para makontrol. Ayun, so Okay, walang... so these are the risk factors, no, that we call them. So wala siyang age gap. Pero makakaiwas tayo. Halimbawa yung sa Healthy paninigarilyo, lifestyle, o yung mga vices. pagtulog ng Ikaw, ano tama, vices, magtrabaho. Magtrabaho yun. Yun. Pero ito, Doc, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman patungkol po sa sakit na hemorrhagic stroke. Dr. Perry Noble, muli, maraming salamat po. Maraming salamat, Doc. Thank you.